teksto po natin ay nasa aklat ng Job chapter 1, 6:22. Ayan. Sa aklat ni Job chapter 1, verse 6 to 22. Basahin po natin sa wikang Tagalog. Ganito ang sabi dito: dumating ang araw ng mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh, at nandoon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano bang pinagkakabalahan mo ngayon? Galing naman. At ang sabi ni Satanas, nagpabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig, mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Ang galing ng pagsasalarawan kay Job. Isa siyang mabuting tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Tungtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, sasambahin pa kayo ni Job kung wala na siyang nakukuhang mula sa inyo? Yun yung sagot ni Satanas. Inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya, ang lahat ng kanyang ari-arian. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawain at halos punuin ninyo ang kanyang kayamanan ng buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo na ang lahat ng gusto mong gawin sa kanya, huwag lamang siyang sasaktan. At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Ang pamagat po ng mensahe ngayon ay when the enemy strikes. When the enemy strikes. In Tagalog, kapag umatake ang kaaway. Kapag umatake ang kaaway. Alam niyo po, whether we like it or not, ang buhay po natin dito sa mundo ay isang palaging matatawag natin, it is a battle. It is always a war. Ano po, lagi tayong nagipagtuos. Kaya nga sabi ng Ephesians, ang kalaban natin ay hindi sa laman, kundi ang masasamang espiritu. So we always at war. Ano po? Ang kaaway natin, hindi mga tao, evil forces sa mundo na ito. At tignan niyo yung conversation. God, the Supreme God, has permission kay Satanas na gawin ang lahat ng gusto niyang gawin. At alam niyo, trabaho ni Satanas paroon pa rito sa lahat ng sulok ng mundo. Kaya kung tatanungin niyo ang who is in control of the world, it is Satan. Maging si Jesus, binanggit niya yan. Ang kaharian ko ay hindi dito sa mundo, hindi dito sa lupa. Sapagkat kung dito, sabi niya, isinsana'y pinoprotektahan ako ng aking lahat ng mga anak. Ngunit ang naghahari dito, according sa Bible, the prince of this world is no other than Satan. Ibig sabihin ba nun, walang kontrol ang Diyos? The ultimate control remains in God. Though hinahayaan ng Diyos si Satanas, hindi ibig sabihin na lahat ng bagay ay pwede na gawin ng Diablo. He can only, di ba nga, ito yung nagpapakita, ito ngayong isang controversy, na nagpapakita na everything that happens
is with God's permission. Except for the natural law. Natural law, alam niyo yung natural law, given na yun na isinabatas ng Diyos sa lahat ng bagay dito sa mundo. Putulin mo yung mga punong kahoy, the consequence comes. Magbabaha, mga natural law, cause and effect, mga gano'n. Diba? Natural law yun. Bigay na yun ng Diyos, galing na yun sa Diyos. Ang God doesn't have to intervene with that. That is given. When I say that it doesn't need God's intervention, hindi ko ibig sabihin na hindi pwede pakialaman ng Diyos. I mean, hindi lahat ng bagay, yung bang may inaasakaso siya. Alam niyo? Kasi given na yun, nalikhain niya tayo, pati yung nature natin, yung biological growth natin, given na rin yan. Once na tayo ay nasa sinapupunan, iluluwag tayo, lalaki tayo, tatanda tayo, that is given. There are lots of natural law. Well, pati na mo, ang nangyari dito sa mundo na ito, ay walang ibang kundi ang kaaway. Kaya nga, Panginoong pinukso ang Panginoong Jesus. Anong sabi ng kaaway sa kanya? Dinala siya sa pinakataas sa bugtong na gusali at pinakita ang nagpakalawang na kaharian. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito only if you bow before me. Ganyan po ang Diablo ang gawain niya. So bakit natin inaalam ito? Kagaya ng binanggit ko sa inyo kanina, we are always at war. Battle with evil forces. Daily yan. Daily. Bakit? Sa pagdidesisyon pa lang, nagtatalo na, gagawin ko ba ito o hindi? Susunod pa ako sa kalooban ng Panginoon? Pagbibigyan ko ba itong laman ko o pagbibigyan ko ang Diyos? Kaya always in conflict ang mundo o ang flesh sa Espiritu o sa Diyos na ating sinasamba. So, ito paglalarawan kung paano. Gusto ba natin mapagtagumpayan ang kaaway? Lahat po ng nakipag-compete gamit sa larangan ng competition para magwagi sila o manalo sila. Ano ang ginagawa nila? Halimbawa si Pacquiao, paano niya gagapiin o tatalunin yung makakalaban niya? Alam niyo gawain nila? Inaaral nila, kinikilala nila yung kaaway o yung opponent niya. Paano siya umatake? Paano siya sumuntok? Ano yung mga concept niya? Ano yung strength niya? Ano yung weakness niya? At kapag nakita na niya yun, nakilala na niya kung sino yung kaaway niya, alam na niya kung paano niya iilagan, alam na niya kung ano man yung kanya gagawin na pag-atake din naman. Alam niya kung paano umiwas sa bawat atake ng kanyang kalaban. Yun po yung kahalagaan. Bakit natin aalawin na yun? Kasi ang title ng ating mensahe, When the Enemy Strikes, kapag umatake ang kaaway. Dapat kilala natin ang gawain ng kaaway. Paano siya kumilos? Ano yung ginagawa niya? Bakit ito mga nagalaang buwan, masiglang-masigla tayo sa paglilingkod sa Diyos? Bakit dumadating yung punto na tayo nanghihina? Hindi ba napapansin nyo? Pwede ba kinahilan mo? Kasi sikat ito, kasi kaya ako nawawalan ng gana. Pwede bang gano'n? Again, I just want to remind you, our enemy is evil forces that reigns, nag-ahari, nangingibabaw dito sa mundo na ito. Okay? Ano yung gawain? Let us go back sa ating teksto. Alam ko po na dumating sa punto na tayo po ay madaming problema at hindi tayo excuse. Sasabihin ko sa inyo, imagine nyo itong tao na ito,
Mismo ang Diyos ang nagsabi, he was a righteous person. Matuwid, nakita mo ba si Job? Matuwid yun! Sumasamba sa akin, gumagawa at umiiwas sa masasamang gawain. Gumagawa ng kabutihan at umiiwas sa masasamang gawain. Yun yung description. Ang nag-ring na sa kanya ang Diyos. Wala tayo sa kalintingan ng katwiran ni Job. Alam niyo po ba, yung kasalanan ng mga anak niya, naghahalog siya sa Diyos. Baka may nagawang kasalanan ng mga anak niya, hindi nga niya ng tawad yun. Kapag binasa natin ang Job, yun po yung gawain ni Job. At sabi ko, wala pa ako sa kalintingan ng kanyang katwiran. Lalo na sa panahon ngayon, na mas palala ng palala ang sitwasyon ng mundo. So ano dapat yung mga ginagawa natin? At dapat kilalanin din natin ang ating kaaway paano siya umatake. Ito lang naman ang ginawa kay Job. First, Satan destroyed Job's possession. Lahat ng mga ari-arian ni Job ay winasa, nilipol ni Satan. Ito yung sabi niya dito, the oxen were plowing, and the donkeys feeding beside them, when the Sabaeans raided them and took them away. Ginagamit namin yung mga oxen. Ano ba oxen? Ano ba Tagalog ng oxen? Mga baka o mga livestock na ginagamit nila sa bukid. Tapos dumating ang mga kaaway, Sabaean, mga tribo, ibang tribo ito na kapanahunan nila. At lahat ng mga alaga namin ay pinagkukuha nila. Yan po yung ginawa. Isang iglap na wala lahat ng kabuhayan ni Job. Ganon kumilos ang kaaway. Mga kapatid, this is the first atake ng kaaway kay Job. Lahat ng kanyang tinuturing na kayamanan. Ang kayamanan kasi noong panahon ni Job, isa yung as with Abraham, nakabase sa mga alaga nilang mga hayop, livestock. Mas madami ang mga alaga, ang tingin sa iyo mas mayaman. Kaya nga padamihan sila ng mga alagang hayop mo, tupa, baka, lahat yung padamihan. Padamihan sila ng mga alaga mo. The more mas madami at hindi, wala tayo sa pag-aalaga ng panahon nila. O sabihin na natin, siguro, mga malaking mga negosyante siguro, makakapantay, mga kalibre. Kasi libo-libo ang usapin ng mga halagang hayop. Mayroon talaga silang mga tao. At ito nga, nung nirate ng mga Sabaean itong mga halagang hayop ni Job, ito yung mga alipin niya na nagsitampuhan, pauwi, at nagsumbong kay Job. Sinabi ang nangyari na pinagkukuha lahat ng kayamanan. Ito po ay common na ginagamit ng kaaway sa atin. Ipagplatin niya ang ating mga kabuhayan, gagamitin niya ang ating kabuhayan upang hanapin natin sa mundo. Siyempre, kapag ka nawala, natural ang gagawin mo. Mag-iipong ka ulit, maghanap ka ulit ng kayamanan mo. Di ba naman ang nature ng tao pag wala? Ano gagawin natin? Kailangan may provide natin yung mga bagay na yan. At yan nga, sabi ko sa inyo, madami lang tumalikod. May mga kakilala mo na tumalikod na sa pananampalataya dahil sa kabuhayan. Anong mapapala mo sa paglilingkod sa Panginoon? Even, may kilala mo, mismong pastor pa. Kaya nga, hindi ka may excuse mga kapatid. Huwag kayong mag-alala, hindi dito sa Canaan West. At ninong ng kapatid ko ng panganay namin.
kinakaibigan ng pamilya ko pa doon sa Canaan West. He was a pastor, faithful pastor. It happened na dumating talaga yung crisis sa kanilang pamumuhay. Ang gagawin niya, nag-pray naman daw siya, nananalangin naman daw siya. To make the story short, he left it and he went abroad. Nag-ibang bansa siya. Yun po yung naging kwento. Tatlo sila, kilala mo. Gusto niyo bang pangalan ko? So, yun, hindi kami excuse. Kung kami mga lingkod ng Diyos, ay hindi excuse. No, supposedly, we should have this spiritual, what we call this, ascendancy. Ascendancy ba tawag no? Yung kahit pa paano sana, nakakaanap kami spiritual, but in reality, we are all the same. In reality, ang pressure, ang atake ng kaaway ay doble sa aming mga lingkod ng Diyos. Doble. Parang success lang yan. Alam niyo yung test? Kahit pabuhay pa yung mga mga bishop, mga pag yung king na checkmate, tuloy pa ba ang laban? No. Sumunod na. Ganun po ang gawain ngayon ng kaaway sa mga lingkod ng Diyos. He was trying to strike us. Ano? So, sa kabuhayan, dito kami pinaplatin. Napansin nyo, bagay na mo ay naatake ng kabuhayan. I should not be in heaven kung hindi ako inaatake ng kabuhayan. But the one thing that I've been praying sa ating Panginoon, do not let me. The worst thing that may happen to me, sabi ko, ay mawala na ng tuluyan. Because I am clean, I am firm. And I will say that I am called by you. I have proven that in my lots of experiences. Okay? Kabuhayan. Have you experienced? Na kayo po, araw ng linggo, wala kayong may sahin. May mga ganyang mga bagay. So, sino? Naglilingkod ka sa Panginoon. Ito nga si Job, righteous man. Sabi ko sa inyo, but the attack, the very common na ginagamit ng kaaway, ay yung kabuhayan natin. Paplatin yan, sisirain na yan. Tayo, nasa isip natin, maipurbahin yung mga pangangailangan material. Doon tayo. Kalimutan mo na yan, tumalikod ka na dyan, wala kang mapapala dyan. Mismong ninang ko sa kasal, nagsabi dyan eh. Anong mapapala ngayon sa pagsisimba na yan? May napapala pa kayo dyan? Buti pa pumunta ka ng bukid. Buti pa pumunta ka ng bukid. Sabi niya. May mapapala ako doon. Tanin. Alagaan ko yung mga pananin ko. Wala dito yung ninang ko na yan. Huwag kayong mag-alala. Hindi taga dito. Never ako nagsasampol ng mga taga dito. Ano po? So yun yung unang atake ng kaaway. Be careful. So kilanlin natin at susunod. Ano pa yung ginagawa ng kaaway? He devastated jobs or hurts people. Anong ginawa niya? Hindi lang yung kabuhayan. Pangalawa, yung mga tao ni Job. Mga manggagawa niya, mga tao nakapaligid sa kanya, napoprotekta sa kanya. Anong ginawa ng kaaway? Tingnan natin, your sons and daughters were eating and drinking, and suddenly a great wind came across the wilderness and struck the four corners of the house, and it fell on the young people. Family. Mga tao sa paligid natin, loss yung pagkawalan na pwedeng gamitin ng kaaway. Ano po? Ito yung mga mabibigat na gawain ng kaaway. Kung hindi ka magawa sa kayamanan, mga dito, sabi ni Satan, hindi pa natitinag eh. Tanggalin ko nga itong mga tao sa paligid niya. Itong mga mahal niya sa buhay, lipulin ko, buksan ko.
And that's what happened. I-relate ko naman sa totoong kwento. If you are aware of the Quiapo Church, sa Quiapo po mismo ito, yung pong house church natin doon, dahil sa isang apo niya, namatay. Alam niyo, sinisi niya ang ating church, Wismaya Church. Pastor, magmula nung napunta kayo dito, panay kamalasan na experience ko. Diyos ko, Lord. Ang sakit na pakinggan yung sa isang manggagawa ng Panginoon. Bakit, Pastor? Pinatuloy ko kayo dito, nagsiservice tayo dito. Bakit yung kaisa-isang apo kinuha ng Diyos? Can I explain? Oh my God! I don't know! But I believe that God has always a purpose. Sige, po tayo. Kaisa-isang ako na. Kinuha ng Diyos. Kahit anong panalangin mo nung tayo, umiiyak din ako. Kaysa isang apo niya nakasama niya sa bahay kasi lahat ng mga apo niya na iba wala sa bahay nila. At pinakamama niya apo niya, panganay din na apo niya, kinuha ng Panginoon. So anong sasabihin ko sa kanya? Ginagamit ng kaaway, even our family. Hindi lang sa pagkawala, kundi maging sa mga prinsipyo sa buhay. Gagamitin din ng kaaway para mapalayo tayo. Kala nga, hindi sila gagamitin ng kaaway. Kung sino yung mga pinapahalagahan natin, yung ang paborito ng kaaway na gagamitin sa atin. Bakit na gagamitin yung wala kang pakialam? Diba? Kung aatake ka sa kalaban mo, susuntukin mo ba sa mga area na hindi niya iniinda? Paano mo tatalunin siya? Doon ba sa mga area, sa part ng katawan na hindi niya masyadong iindain? O doon sa part na iindain niya? Of course, hindi na yun. So alam dapat natin na intindihan natin kung paano kumilos sa kaaway. So ito, he devastated Job's people na wala. And take note, even nangyari ito ay sabi dito, Job 1:22, in all this, Job did not sin nor charge God with wrong. Alam niyo po bang pinakamasakit daw ay mawalan ng anak? Mismo yung biyanan mo ay nag-testimony. Nung namatay yung mama nila, pastor, nagdalamati siya ng tawad. Siyempre, asawa niya. Pero nung nawala, yung susunod kay Karen, hindi lang pagdadalang natin, doble-dobling sisi sa sariling guilt. Sinisisi niya, isa siyang pabayan, tingin niya pabayan, magulang na siya. Kasi aksidente yun nagbiyahe yung pangalawa nila. Kaya, bakit niya hindi sinamahan? Bakit pinatuloy niya? Bakit pinaalis niya? Lahat magsisi. It took him years. Nag-inom na siya, nagwala-wala na naman sa area sa gandos. Testimony niya. Wala-wala na siya. He was depressed for how many months? Na-depressed talaga siya, nag-undergo siya ng depression. Isolation, nagmumukong wala siyang nanang kumain. Everything. Ganun katindi ang mawala ka. Bakit na ayaw ko pang mayalasan? So, nung lahat ng anak ni Job nawala,
Kala natin, excuse ang matuwid na tao. Hindi. Ha? So, ito yung mga si Abraham. Kaya alam niyo na yung pakiramdam-damdamin ni Abraham. Nung sinabi ng Panginoon, ihantog mo sa akin ang iyong anak. Walang magulang na hindi masasaktan. Hindi. Nag-ibabaw ang pananampalataya ng mga tao na ito. Na kahit gano'n ang mga sitwasyon nila, ang sabi ng Job 1:22, hindi pa rin nagkasala si Job sa Diyos ni gumawa ng anumang kamalian. Yun yung pangalawa. Pangatlo, hindi pa din kasi nagkasala si Job eh. Hindi pa din magapi-gapi ng Satanas, ng kaaway. Ang ginawa ngayon ng Diablo, eto, he damaged Job's physical health. Kalusugan naman ngayon ang inatake na kaaway. Tignan niyo paano kumilos ang kaaway. Yung kalusugan. Ang sabi ng verse natin, so Satan went out from the presence of the Lord and distracted Job, faithful. Alam niyo, sabi niya, laman sa laman. Kaya, hindi ka kayang i-curse yan. Ay kasi hindi niya naman nararamdaman yung sakit. Subukan mong saktan yung kanyang katawan. Kundi sumpaan na. Sabi na naman ni Satanas. Kay God. So sabi ni God, sige, gawin mo. Huwag mo lang siya kukunin o papatayin. So yan yung nangyari na naman kay Job. So Satan went out at in-distract niya si Job ng painful boils. Boils, tawag dito, pigsa, tama ba? Mga pigsa. Galis pala, galis. Alam niyo po yung galis? Yung mga may nagnanaglag sa buong katawan. Yung nagtutok lang. Sino pong naka-experience ng galis? May galis na freak out nun eh. Bata mo nun, elementary. Elementary na nun. Uso yung galis na sakit. Nagtutok lang na nagnanana. Hindi po yung chicken pox. Hindi po yan. Galis yung nagnanana. Yun po yung pagkakaunawa namin nung inaaral namin ito. Kasi buong katawan niya. Kaya mo, nagnananat yung nana, pagkahalong-suka, may dugo-dugo sa buong katawan niya. So yun po yung binigay na pangatlong pagkatake ng kaaway kay Job. Having failed to destroy Job's faith through loss, Satan attacked his body. Job's pain was so severe that he sat in ashes, scrubbing himself with pottery. His wife even said, "Curse God and die." Sabi na lang sa asawa niya, sumpahin mo na yung Diyos mo na mamatay ka na. Pero ang sagot ni Job, galing pa rin ng kwento ito. Dramatic ito na kwento ito. Shall we indeed accept good from God and not adversity? Yung mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin natin sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bibigyan na tayo ng mga pagsubok? It is a reflection also sa atin. Kayo mismo, pwede ba natin tanungin sarili natin? Paano mabubuting bagay lang ba? Kaya natin tanggapin sa Diyos? Pag pagsubok ba ay sinusampanan natin Panginoon? Huwag naman, mga kapatid, na kapag dumaranas tayo ng pagsubok sa buhay, ay susumpan natin ng Panginoon. Mga real life ito, real talk ito. Yung tatay ko ay sinumpanan niya ang Diyos. Way back, 2013, 14, 15 siguro yun. Kaya siya siguro may nipon ng gano'n.
Yun lang din nakikita ko, padahilan. Ang kunti naman, bumalik na siya sa Diyos. But then, gusto man niyang lumakad, magsimba, ay, baldado na, hindi na makalakad eh. Naka-wheelchair na lang. Alam niyo yan, Manalina. Nakita niyo na siya minsan. Naka-wheelchair yung tatay ko. Gusto niya pumunta ng kapilya, hindi na niya magawa. So, nagpapatulog naman siya, nagpapasakay siya minsan para lang magpagsimba. Hindi na natin kailangan nawag sapitin yung mga bagay na yun bago tayo sumunod sa Diyos, mga kapatid. Kasi ang kaaway, hindi tayo tatantalan hanggang di tayo nalalayo sa Diyos. Nakita na niya malapit sa Diyos, malapit ito. Ito, aatakihin ka. Kaya dapat maging matalino tayo, alam natin kung inaatake na tayo ng kaaway. Kasi kapag alam natin, ay dapat lalo tayo lumapit sa Diyos. Kaya na, even at my down also, gusto ko nang mag-live many times. Lord, hindi ko na kaya. But then, that's the time na gusto ko lalong lumapit sa Diyos. Hindi po ganun naman eh. Mali mo yung responsibility ng isang pastor, bawat kaluluwa niyo ay kanyang responsibility na dapat. That is so, but then I prayed, Lord, I will not reach them physically, but Lord, I'm reaching them. Mas makapangyarihan kang higit. Sa ngalan mo, sa kapangyarihan mo, kaya mo silang abutin kahit nasaan man sila. Ingatan mo sila. I have prayed for you many times, and I am still praying for you, mga kapatid. Na huwag naman tayong mawala sa ating Panginoon, kundi lalo tayong mapalapit sa Diyos. Pangapat. Yung kwanto. He discouraged Job through persuasion. Discouragement naman ang binigay kay Job. Ang sabi ng asawa niya, talaga bang di ka pa din titigil sa pananampalataya mo sa Diyos? Tunay. Ano pa yung 1 dito, 4:17? Ito, sabi, then his wife said to him, do you still hold fast to your integrity? Sabi niya, talaga ba pang-awa mo ba yung pananampalataya? Curse God and die. When Satan would have played Job through outward loss and inward pain, he used voices. Ito kung hindi ka kaya atakihin, sa kayamanan mo o sa kayarihan mo o sa mga kapamilya mo, hindi ka lang kayang patumbahin. Hindi ka kayang patumbahin sa sakit. Ito pang-apat na gagamitin ng kaaway. Voices around you. Ang mga tinig, kagaya ng asawa ni Job. Talaga bang pang-aawanan mo pa yung pananampalataya mo sa Diyos? Sumpain mo na yung Diyos mo at nang mamatay ka na. Di ba gano'n din tayo? Madami tayong voices na nadidinig. Madaming encouragement sa labas. Bakit ka pa nag-i-stay dyan? Bakit ka pa nandyan? Mas maganda dito, mas maganda dito. Dito ka na lang. Have you experienced that? May mga nagkaya na din ba sa inyo? Dito na lang kayo, mas okay dito. Wala pa kayong masyadong problema. Mas okay dito. Umalis na kayo dyan. Hindi ko po alam kung na-experience yun na, but if you have experienced that is a blata or that is an obvious attack of the enemy. Bakit? May garantiya ba na kung lilipat-lipat tayo, ay wala na tayong pagsubok? At
matatahakin na makakaharap. I've been into a lot of churches. Ako mismo mag-testify sa inyo. Pumasok na po ako ng Baptist, born again, Methodist, UCCP, Iglesia. Nagpatawagin na pa ako dyan. Catholic. Yan yung childhood na isang pinapasukan ko. Anong masasabi ko? Wala namang nagbago. Nandun pa din naman. Hindi naman nawawala ang problema at pagsubok. Ha? So kahit saan pa tayo, enemy is there. Enemy is always there. Mga kapatid, kahit saan sulong tayo. Kaya nga sabi ng Biblia, paroon pa rito sa lahat ng sulong ng mundo. Sa kalulugan, the only safe place is in the presence of God, mga kapatid. Ayan po, tatandaan po natin yan. Madami tayong boses na napapakinggan, sinasabi, wala kang mapapanadyan. Gawin mo na lang ito. Eto na lang. Ang paglilingkod nawa sa Panginoon ay hindi option, mga kapatid. Huwag niyo pong gawing option ang pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. That is our life. Buhay natin yan. Hindi yan option na kung gusto mong gawin, gagawin mo. Kung ayaw mo, ay ayaw mo. At hindi yan dinidikta ng ibang tao. Maglingkod ka na sa Diyos. Hindi kailangan sabihin yun. That is our life. If you claim to be a Christian and follower of Christ, then you should know that that is your lifetime commitment. To serve, to put your faith in God. Wala nang ibang option. Kaya yung mga nagsasabi na huwag ka nang magsimba, huwag ka nang maglingkod, huwag ko nang kalimutan mo na yan. Ang dami na ang napakinggang boses na ganyan. Magtsatsaga ka dyan. Ang words yun masalita. Magtsatsaga ka dyan. Samantalang may option ka naman. Well, sabi ko, dito ako dinala ng Diyos. Dito ako dinala ng Diyos. Ibig sabihin, dito ako kailangan. So yun ang sagot ko. Kasi pinag-pray ko din naman sa dami ng mga denomination na pinagalingan ko. And I pray for this. And I will die as a member of Christian Church. Bagay na pinapanalangin ko sa Diyos. Maganda po yung ating paniniwala dito, biblical, conservative, and traditional. Wala na po akong masabi. Believe. I would rather experience difficulties and suffering under true belief than experience wealth and cloud nine. Pero hindi naman totoo yung aking paniniwala. Amen po ba tayo? Yun po. And the last one, a distorted job's perception. After discouragement, through yung mga tao sa paligid niya, distortion naman sa kaisipan. Yung na-assault na, over na yung assault sa kanya. Nandiyan kang kayamanan, nandiyan kang pagkawala ng mga mahal niya sa buhay, nandiyan kang binigyan siya ng nagnanakmak na sakit, mula ulo hanggang paa, tapos wala na siyang makitang encouragement, lahat na, pati yung tatlo niyang kaibigan, dinidiscourage na din siya. Makasalanan ka kasi, kaya naghihirap ng ganyan, sabi ng tatlo niyang kaibigan. Ganyan ka kasi humingi ka ng tawa, di ka kasi totoo sa Diyos. Kaya hindi natin pwede mga kapatid, husgahan yung mga kapwa natin na nagdaranas ng matinding pagsubok. Nasasabihin natin na makasalanan, na napakasama niya. No. Because even the righteous
can experience such pain and suffering. Mga kapatid, that is biblical. Nakita na natin sa buhay ni Job. So ano sabi ni Job? Ayun na, dahil doon sa kaliwat kanan at aking nagkaaway, sabi na ni Job, for the last time, after this, Job opened his mouth and cursed the day of his birth. Sinumpanan niya yung kanya, yung araw ng kanyang kapanganakan. Sumpain ang araw ng aming kapanganakan. Naranasan niyo na din po ba gano'n? Sana hindi na lang ako nabuhay. Naranasan niyo na po bang lumanas sa matinding pagsubok at gusto niyo na lang mawala? Sana wala na lang ako dito sa mundo. Mga kapatid, tayo po ay part po ng buhay natin yung mga pagsubok na yan. At the best thing first, na reaction natin, na response natin ay lalo na lumapit sa Diyos, hindi yung lalayo sa Diyos. Pagka lumayo tayo sa Panginoon, that's the end of our faith, that ends our salvation, baby. Umalis ka na sa pananampalataya. Kaya nga hindi tayo nag-aagaling sa paniniwala ng iba na once na ikaw ay ligtas na, habang buhay na ligtas ka na. Because you can. Pwede kang umalis sa pananampalataya. Pwede mong itakwil lang yung pananampalataya. And I still consider that as sin. Sayang po mga kapatid, tatandaan po natin. Once na tayo po ay lumapit sa Diyos, that is our lifetime commitment sa ating Panginoon. Oh. Dahil dito na-distort yung kaisipan na ni Job, madami na din siyang sinasabi, Panginoon, bakit mo ako nilikha? Bakit mo ako hinayaan mabuhay sa mundo na ito upang maranasan ang mga bagay na ito? Did you just let me na may pangalan at para lang ma-experience yung mga hirap at pasakit na ito? Minsan, natanong mo na rin yan. Lahat tayo, I think so, nakapagdanas sa mga matinding pagsubok. Pero mga kapatid, hindi diyan nagtatapos yung kwento ni Job. Amen po ba? Pagsabi nga po naman ng assignment, amen. Kung hindi diyan nagtatapos ang kwento ni Job, ganun din naman sa kwento natin. Ano pa? Nang kahit pa naman kaliwat kanan ng mga pagsubok o problema dumadating sa buhay natin. Hindi po dyan, kasi at the end, nagwagi ang pananampalataya. Nagwagi ang pananampalataya at blessing, doble blessing ang natanggap ni o mga kapatid. O again, ito yung mga ginagawa ng kaaway. Pakinggan muli natin. He destroyed our possession. Sinisira niya lahat ng kayamanan natin, mga ari-arian. Devastated our people. Pwede niyang puksain, lipulin lahat ng mga mahal natin sa buhay, kunin niya. Pangatlo, pwede siyang magbigay ng sakit. Kaya nga, ito the author of this destruction at mga sufferings, ang author nito ay si Satanas. Si Satanas nagbibigay ng mga ganitong bagay. Ngayon, bakit hinahayaan ng Diyos? Because, kagaya ni Job, hinahayaan ng Diyos para matutunan din natin lalo magtiwala at lumapit sa Kanya. Ang gusto kasi ng Panginoon ay siya lamang ang ating bukod tanging dahilan ng lahat. Yung ating pamumuhay, paglilingkod, yung ating kalakasan, karunungan, siya lang dapat ang mangibabaw sa ating buhay. Hindi yung ating sarili. Kaya nga, bago yung mga kwento na yun, sabi ni Satanas kay God, kaya lang naman matuwid yan kasi lahat ay binibigay mo sa Kanya. Walang bagay na hindi mo ibinigay sa Kanya. Subukan mo siyang nandiin kung hindi ka naisumpa. Ganon din naman,
Imagine mo kapag na-experience natin ang lahat ng mga kabutihan at kayamanan dito sa lupa. Paano natin matitest na tayo ay nasa Diyos? Paano natin malalaman na tayo pa ay nasa Panginoon? Kailangan kasi ng pagsubok talaga at pagsusulit. Ang problema, Pastor, bakit naman kabibigyan naman ng pinagdadaanan natin? Ang masasabi ko na, sabi ko nga, bahagi na talaga ng buhay yan. Disenyo na ng buhay natin, yung mga pagsubok na yan. Wala namang taong walang problema. Meron pa kayong kilala na may tao na walang problema? Sabihin nyo sa akin kapag may nakilala kayong taong walang problema. Maliban lamang sa wala sa tamang kaisipan, ha? Lahat tayong mga adult ay may problema. That is the part or reality of life. Remember, tatandaan po natin ang Diablo, ang gawain niya manira, magwasak. Kaya kapag nawawasak na kayo, nasisira na kayo, alam niyo na that is the work of the devil. Ano po? But then, trials test us and also it transform us. Lalo tayong nahahasa yung ating pagtitiwala sa Diyos dahil sa mga pagsubok na yan. Lalo din natin nakikita yung limitation natin at nalalaman natin kung ano pa yung mga bagay na kahinaan natin. I believe so na may mga kalakasan kayo, but then there is always kung bakit sa lahat ng tao meron at meron tayong kahinaan. Bakit kaya, bakit din na lang ako namin malakas ako sa ganito. Bakit pa may witness pa? Kasi, gusto ng Panginoon, mamalang naman na kailangan natin siya. Mali mo kung malakas ka sa lahat ng bagay, hindi mo na kailangan siya. Amen po ba? Kaya tayo may kailangan upang hanapin natin sa Diyos ang ating kalakasan. Upang maramdaman ng Panginoon na kailangan natin siya. We can only need God when we have these weaknesses. Yun po yung katotohanan. 1 Peter chapter 5, verse 10. Basahin nga po natin. 1 Peter chapter 5, verse 10. May 40 minutes na yata ako dito. Dito po tayo sa unang Pedro chapter 5, verse 10. Ganito po yung sabi niya dito sa wikang Tagalog. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, hinggan po natin ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinan. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Ang sabi ng Panginoong Diyos, yung mga na-experience natin dito ay mga panandalian lamang. Ang buhay natin ay walang hanggang kasama ang ating Panginoong Kristo. Tayo pong lahat ay tumayo.